Ang galing talaga nitong mga Pingkiawa maglaro ng propaganda, naratibo at estratehiya. Particularly dito sa flood control issue na to, 'di ba? Sabi nga natin itong mga nakaraan, ang mga pink at itong mga progresibong grupo di umano o makakaliwa ay hindi sila makapagbigay ng opinion about dito sa corruption sa flood control project. Dahil una, kapag hindi nila kinundina itong nangyayaring korupsyon, ang magiging spekulasyon ng mga tao ay baka sila ay may kinalaman din dyan kaya tahimik. Di ba? Kinall out nga natin sila. Pangalawa, kung sila naman ay sabi nga ay ikokondina nila ito, parang sinasabi na rin nila na tama yung matagal ng paulit-ulit na sinasabi ng ating pangalawang Pangulo, VP Sara Duterte, na ang budget ng Pilipinas ay 2 tao lang ang gumagawa o may hawak, itong si Saldico at si Romualdez. So either of the two, ano man dyan, ay sabi nga ay hindi maganda sa kanila. At kung sila naman ay mananatiling tahimik, kumbaga in limbo talaga ang sitwasyon nila. Sabi ko nga, nag-iisip sila kung paano nila tatakasan yung ganyang sitwasyon. Di ba? Kinakailangang hindi sila maging irrelevant, kasi yun ang mangyayari, irrelevant sila pag hindi nila tinatch or tinapik yung issue na yan. Ngayon, sabi ko nga kanina, matalino sila, alam nila gumawa ng propaganda, estratehiya. Diyan sila, sabi nga, forte nila yan eh. Ito na, naglabas na sila ng kanilang mga sabi nga ay saloobin dyan. At syempre, ang kanilang ginawa ay kinundina nila. Pero syempre, sabi nga natin kanina, kung kukundinahin mo yan, aba, edi parang sinabi mo na rin na totoo lahat ng sinasabi ni VP Sara Duterte at naniniwala ka sa kanya. So, doon sa kanilang strategy ngayon, hindi. Di ba? Nilagyan nila ng twist, medyo inilihis nila. Di ba? Paano nila inilihis? Paano nila nilagyan ng twist? Nakikita nyo ngayon, yung sumisikat ngayon sa SOCMED, particularly dito sa TikTok, na sabi nga ay call out the families of these corrupt politicians and normalize daw yung kumbaga public shame itong mga pamilya ng mga corrupt congressmen at saka itong mga contractors. Silang may kagagawan yan. So ang kanilang target market ay itong mga Gen Z, sapagkat yung mga Gen Z ay nagpapakalat yan ngayon eh. Di ba? Pero may mali. Ano yung mali? Hindi sinasabi nitong mga gumawa ng PR na ito, kumbaga ng mga propagandist na ito, kung paano nila twinis. Hindi sinasabi yung totoong kwento. Diba? Parang nangyayari kapag hindi mo ibinigay yung buong impormasyon, ang nagiging isip nitong mga Gen Z ay malamang ito ay ibinulgar ng mga pink. Talagang champion talaga ang mga pink sa anti-corruption. Di ba? Sila ang nagbulgar niyan, di ba? Kasi sa kanila nagsimula yung yung trend na yun eh. Di ba? So, yun ang magiging conception ng mga Gen Z. However, sabi nga po natin, nagawan na rin nila ng paraan, kasi bandang huli kasi magtatanong din itong mga Gen Z, sino ba nagbulgar niya? Ba't nalaman yan? Nagawan nila ng paraan yan sa pamamagitan ng, sabi nga natin, inilihis nila yung totoong nagbulgar niyan. Hindi naman nila directly na sinasabi na itong mga tao ito ang nagbulgar niyan, pero yun ang kanilang pahiwatig. Kumbaga ay, sabi nga ay doon nila dinadala. Hindi ka itinutulak papunta ron, pero sa pamamagitan ng kanilang sinasabi at sa pamamagitan ng kanilang ikinakalat sa SOCMED ay sabi nga ay indirectly doon tinutulak nitong mga PR, sabi nga ay itong mga PR sabi nga ay firm at PR team ng mga liberal, yung mga bata. Kanino nila itinutulak kapag dumating yung sa punto na magtatanong itong mga bata na ito, sino ba ang nagbulgar niyan? Diba? Tinutulak nila
doon sa naratibo na ay kay Mayor Benji Magalong, ay si Vico Soto yan. Di ba? Kasi nga, ikino-connect nila si Vico Soto doon sa nakaraang eleksyon na nakalaban niya sa Diskaya, therefore si Vico Soto daw ang nagbulgar niyan. So lahat po yun alam natin na mali. Bakit? Sapagkat dapat matandaan ng mga Gen Z, last year pa, diba, hindi pa umiinit itong issue na ito, paulit-ulit nang sinasabi ni VP Sara yan. Siya ang nagbulgar yan. So dapat nating itama sa mga Gen Z, kung may nakakausap man kayo or may anak kayo na Gen Z, sabihin ninyo, diba, last year pa pinagtiyagaan ni VP Sara yan. Kaya nga ang naging resulta andun si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa ICC at si VP Sara sinampahan ng impeachment para makover lahat noong kanilang pagnanakaw at sila ang sabi nga ay maging mabuti sa paningin ng tao at itong mga nagsisiwalat ang masama at magnatakaw. Pero ano nangyari? Diba? Overwhelming ang, diba, ang baha ngayon. Diba? At nakita natin na talagang totoo yung sinasabi. Diba? Hindi pa pumuputok sa SOCMED to, sinasabi na ito na paulit-ulit ni VP Sara. Well, that's all and thank you.